Blessed day, mga kapamuso! Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol po sa JSOICC Statement of Faith number 6. At last week nga po ay ating napag-aralan ang ating paniniwala patungkol po sa kaligtasan. Ano po ang sinasabi dito? We believe that salvation is only possible because of God's grace and initiative, which is through the shed blood of Jesus Christ on the cross for us. Naniniwala po tayo na ang kaligtasan ay dahil po sa biyaya ng Diyos sa atin. Dahil po kay Jesus, sa kanyang dugo na itinigis para po tayo ay maligtas. At yun nga po ay libre. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Ang kaligtasan ng Diyos ay libre. Pero mayroon pong kondisyon. Ano po yung kondisyon na yon? Ito po yung sinasabi. Salvation is received through repentance and faith towards the Lord Jesus Christ. Ang kaligtasan ay makakamit sa pamamagitan ng pagsisisi at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Tayo po muna ay manalangin bago po natin pag-aralan ito. Panginoong Diyos, salamat po sa kaligtasan. Ito po ay libre. Salamat po sa kaligtasan na offer po ninyo para sa amin. Lahat po ito ay naging posible dahil meron po kami Panginoong Hesukristo na willingly binigay ang kanyang buhay para sa amin, para sa kapapatawad ng aming mga kasalanan. Salamat po sa pagmamahal mo sa amin, Panginoong Diyos. At ngayong pag-aaral na ito, dalangin namin, gabayan niyo po kami muli ng inyong banal na Espiritu sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang kaligtasan ay libre, kagaya na sabi natin kanina. Pero ito po ay mayroong kondisyon. Teka, akala ko ba libre? Bakit may kondisyon? Hindi ba ito kontradiksyon? So ito po ay hindi kontradiksyon. Lilinawin natin. Ano ba ang ibig sabihin pag sinabi natin ang kaligtasan ay libre? Ibig sabihin po, ang kaligtasan ay libre dahil wala po tayong babayaran. Hindi natin kailangan magbigay ng indulgence. Ito po yung doctrine of indulgence. Ito po yung katuruan na kailangan mo magbigay ng pera sa church para ang kaluluwa ng namatay ay maalis agad sa purgatorio at mapunta sa heaven. At meron ding at hindi rin tayo kailangang magpahirapan yung sarili natin para mabayaran natin ng mga kasalanan natin. Ito naman yung tinatawag na penitensya. Hindi natin kailangan manalangin ng paulit-ulit. Diba? Yung repetitive and yung mga mini-memorize na prayer. Mag-pray ka ng 12 beses na ganito, mapapatawad ka. At syempre, higit sa lahat, hindi po natin kailangan maging suicide bomber para tayo ay maligtas. O shortcut to heaven. Hindi natin kailangan pumatay ng mga infidels. Yun yung tinatawag nila sa kanilang relihiyon. Yung mga hindi kasapi ng particular na relihiyon na ito, na pag sila ay nakapatay daw, ay ng mga infidels, sila ay shortcut sa heaven. But, yun po ay hindi natin kailangan gawin. Dahil ang kaligtasan po ay libre. Dahil pag sinabi po ang kaligtasan ay libre, meron pong nagbayad. At sino po ang nagbayad? Ang ating Panginoong Hesukristo. Binayaran niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Gayunman, ang kaligtasan ay may kondisyon at yun po yung kailangan nating pag-aralan natin. Pero tingnan mo po muna natin ng mga patunay na ang kaligtasan po ay libre. Sabi po sa Roman 6:23 na alam na po natin, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Libre dahil binayaran ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay, ng kanyang dugo, ang kaligtasan natin. Sabi sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Libre dahil binayaran na ni Jesus sa kanyang pagkamatay sa krus ang ating mga kasalanan. 1 Timothy 2:6, inihandog niya ang kanyang buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Libre dahil tinubos na
Sa English, redeem. Diba? Pag nagsasanla, tinutubos. Tinubos na tayo ni Kristo. Binayaran na ni Kristo ang lahat. Wala po tayong ginawa. Ginawa ni Kristo ang kanyang bahagi. Siya po yung naging perfect substitute na pag-aralan po natin yan nung pinag-aaralan natin si Lord Jesus Christ, yung substitutionary and atoning death on the cross. Pag sinabing substitute, pamalit. Si Jesus, ang ating Panginoon, siya ang naging pamalit dahil imbis na tayo, yung ipako sa krus, siya ang napako sa krus. Imbis na tayo ang parusahan, siya ang naparusahan. Sabi nga po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21, siya ay naging kasalanan para sa atin, para tayo ay maging righteousness of God, upang tayo ay maging matuwid sa Panginoon. At patunay na siya ay talagang naging kasalanan, siya ay pinako sa krus. Pag sinabi po siya ay naging kasalanan, itinuring siya ng Diyos na makasalanan, kahit na wala po siyang kasalanan, dahil siya mismo yung inako niya yung ating mga kasalanan, inako niya yung kaparusahan na dapat ay para sa atin upang tayo ay maging matuwid sa harap ng Diyos. So yun po ay nakasulat sa 2 Corinthians 5:21. Ngayon, pag-aaralan natin yung kondisyon ng Diyos. Dahil ang bahagi ng Diyos, ginawa niya na. Ang bahagi ni Jesus, ginawa niya na. Siya na yung namatay para sa atin. Muli siyang nabuhay para sa atin. Ngayon, meron pong kondisyon. Wala po tayong babayaran. Hindi natin babayaran ang buhay natin dahil hindi po tayo perfect. So, baliwala po kahit i-offer natin ng sarili natin. Baliwala po. Kailangan perfect yung alay at yun po si Lord Jesus Christ. So, ngayon, ang bahagi po natin, kailangan natin sundin yung kondisyon ng Diyos. At ang mga kondisyon na ito ay para din naman po sa ikabubuti natin. Ano po yung dalawang kondisyon na ito? Unang-una po, ang kondisyon para sa ating kaligtasan ay magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Yes, magsisi. Repentance. Sa Greek, ang salitang ginamit dyan ay metanoia, change of mind, pagbabago ng isip. Kailangan nating magbaguhin yung isip natin towards sin. Kailangan nating baguhin yung isip natin para magkaroon tayo ng pagbabago ng buhay, magkaroon tayo ng focus, i-align natin yung isip natin sa isip ng Diyos, i-align natin yung isip natin sa kalooban ng Diyos, tatalikuran natin yung kasalanan. Yun ang pagsisisi. Pero para mas maintindihan natin kung ano ba ang pagsisisi, ano ba ang patunay na talagang ikaw ay nagsisisi? Kasi sabi po dito sa Matthew chapter 3 verse 8, patunayan muna ninyo sa inyong mga buhay na kayo'y talagang nagsisisi. Sabi sa English, bear fruit in keeping up with repentance. Patunayan ninyo sa inyong buhay. Dapat nakikita sa buhay natin na talaga tayo nagsisisi. Ano-ano yung mga patunay na talaga nagsisisi tayo? Number 1, ang tunay na nagsisisi ay nalulungkot dahil sa mga kasalanang nagawa. Yan. Sa English, tinatawag itong godly sorrow. Pag tayo ay nagkakasala, hindi tayo natutuwa, kundi nalulungkot tayo. Ito yung klase ng lungkot na inilalapit tayo sa Diyos. Dahil merong klase ng lungkot na nilalayo sa Diyos. Tignan po natin, basahin po natin 2 Corinthians 7:10. Sapagkat ang kalungkutang buhat sa Diyos ay nagbubunga ng pagsisisi at pagbabago tungo sa kaligtasan. Ngunit ang kalungkutang dulot ng mundo ay humahantong sa kamatayan. Pag tayo ay nagsisisi sa kasalanan natin, nalulungkot tayo, nagigilty tayo. At dahil doon, nalulungkot tayo, ang resulta nito dapat ay nalalapit tayo sa Diyos. Ang magandang halimbawa po dito ay si Pedro. Nung siya ay nagkasala, dininay niya si Lord Jesus Christ, nalungkot siya. Pero, ang naging resulta nito, mas lumapit siya sa Panginoong Jesucristo. Ang example naman ng makamundong kalungkutan, ito naman po ay si Judas. Nalungkot siya, nagsisi siya dahil pinagkanulo niya si Jesus, pero mali, hindi ito godly sorrow kasi ang ginawa niya, nagpakamatay siya. Imbis na talikuran yung kasalanan. So, ito po yung kalungkutan na hindi lang basta emosyon, kundi nalulungkot ka dahil nagkasala ka sa Diyos, alam mo nasaktan mo siya, alam mo nagkulang ka. Okay? Sabi po sa Santiago 4:8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo.
Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Ito, pagsisisi po ito. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Sabi sa verse 9, maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Dapat ito yung nararamdaman natin pag tayo ay nagkakasala. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Diyos at itataas niya kayo. Pag ikaw ay nagsisisi, wala nang excuse pa. Lord, sorry po, nagkasala ako. Ganon agad, sorry agad, nalulungkot. Hindi tayo natutuwa sa ating mga kasalanan. Okay, number 2. Ang tunay na nagsisisi ay tumatalikod sa kasalanan. Hindi sapat na nalulungkot ka lang. Kaya nga, ang tawag dito, godly sorrow kasi hindi siya natitigil na nalulungkot ka lang. Hindi lang siya emotion-based. Kagaya yung naikwento ko before, yung sa mga recollection, paiiyakin nung mga spiritual advisor o pare, paiiyakin kami doon. Pero pagkatapos nun, wala na. Minanipulate lang yung emosyon. Pero ang tunay na pagsisisi, hindi ka lang basta nalulungkot, higit pa sa emosyon. Nagre-resulta ito sa pagtalikod sa kasalanan. Sabi po sa Marcos 1:15, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit nang maghari ang Diyos, kaya magsisi na kayo, talikuran ang inyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Ang turo ng Panginoong Hesus, magsisi tayo at tumalikod sa ating mga kasalanan. Dahil hindi po tunay na pagsisisi pag wala pong pagtalikod sa kasalanan. Dahil yun po, yung talagang patunay. Tumatalikod ka, hindi mo nagagawin. Kaya nga, repentance is metanoia, change of mind. Babaguhin mo yung mga maling nakagawian mo, yung mga maling iniisip mo, i-align mo sa kalooban ng Diyos. Sabi po sa 1 John 3:6, ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang Kanya po na tinutukoy dito ay si Jesus. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. Kung sinasabi natin na tayo ay sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kung sinasabi natin na tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan, dapat ay hindi po tayo nagpapatuloy sa ating pagkakasala. Kung meron man po tayong mga inaalagaan mga kasalanan, ang Panginoong Jesucristo po ay willingly na patatawarin tayo. At actually, yan po yung nilalaman ng 1 John. Mababasa natin yun sa verse 9, sa chapter 1, verse 9 and 10, di ba? If we will confess our sins, ang Panginoong Jesucristo patatawarin tayo sa ating mga kasalanan. Kailangan ay hindi tayo nagpapatuloy sa ating pagkakasala. Dahil yun po ang palatandaan na tunay tayo ay nagsisisi. Number 3, ang tunay na pagsisisi ay nagbabalik loob sa Diyos. Ano po yung kaibahan nito sa hindi nagpapatuloy? Ibig sabihin po, pagkatapos mo tumalikod sa kasalanan, meron ka pang isang kailangan gawin. Yun naman po ay sumunod naman kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Yun po yung pagbabalik loob. Hindi pwedeng tumigil ka sa kasalanan, then wala ka nang gagawin. Ang karugtong nun, sa pagtalikod mo sa kasalanan, aharap ka sa Diyos, lalapit ka na sa Diyos. Sabi dito, sa Acts 3:19, kaya nga magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin ang inyong mga kasalanan. Sa ating pagtalikod sa kasalanan, tayo naman ay aharap sa Diyos at dahil tayo ay nakaharap sa Diyos, pag naglakad tayo, papalapit tayo sa Kanya. Habang lumalapit tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanyang kalooban, sumusunod tayo sa Kanyang salita, pinapakita natin sa ating pagsamba, sa ating pamumuhay, righteous life. Actually, sa sanctification, mapapag-aralan natin yon, yung holiness and sanctified life na ipapakita talaga natin. Sabi sa Isaiah 55:7, dapat nang talikuran ang mga gawain ng taong masama at dapat magbago ng pag-iisip ang taong liko. So, pagbabago ng isip, metanoia. Sila'y dapat manumbalik at lumapit kay Yahweh upang kahabagan at mula sa Diyos makakamit nila ang kapatawaran. So yun po, ang tunay na nagsisisi, nagbabalik loob sa Diyos, lumalapit sa Diyos. Ikaw ay tunay na nagsisisi kapag ikaw ay nalulungkot, nagigilty ka,
Dahil ikaw ay nagigilty, lalapit ka sa Diyos. Ang tunay na nagsisisi, tumatalikod sa kasalanan. Ang tunay na nagsisisi, lumalapit sa Diyos. Nagbabalik loob. Yun po ang unang kondisyon para po sa ating kaligtasan. Tayo ay magsisi sa ating mga kasalanan. Ang pangalawang kondisyon po, pangumpleto, pangselyo, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kailangan po natin sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. Alam na po natin yung John 1:12. Kailangan natin tanggapin si Jesus, kailangan natin sumampalataya sa Kanya upang tayo ay maging anak ng Diyos. Alam na po natin na Ephesians chapter 2, 8 and 9 na tayo ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananalig kay Jesus. Kaya basahin po natin yung Acts 20:21. Maging Hudyo o Grego man ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Kompleto, di ba? Kompletong-kompleto yung pagkakasabi dito sa Acts. Pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos at manalig sa ating Panginoong Hesus. Kaya wala na pong question na kailangan po nating sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Siya po talaga ang kailangan nating panampalatayanan para mapatawad ang ating mga kasalanan, maranasan natin ang libreng kaligtasan ng Diyos. At ito po yung kondisyon. Ngayon, sasagutin na lang natin ang tanong na, bakit kailangan natin sumampalataya kay Jesus? Number 1, dahil kay Jesus lamang matatagpuan ang kaligtasan. Memory verse natin, Acts 4:12. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Si Jesus lamang. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan. Number 2, dahil si Jesus lamang ang tanging daan patungo sa Diyos. John 10:9. Sabi ni Jesus, ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko'y maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Kinumpara ni Jesus ang kanyang sarili. Sinabi niya siya ay ang pintuan. Pag tayo pumasok sa Kanya, tayo ay maliligtas. Sabi pa po sa John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan. Daan saan? Ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Malinaw na sinabi ni Jesus na siya ang daan, na siya ang pintuan tungo sa kaligtasan. Pangatlo, bakit kailangan natin sumampalataya sa Panginoong Hesus? Dahil si Jesus lamang ang tagapagligtas. Tito 2:13 ang sabi dito, habang inihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Malinaw na sinabi dito na si Jesus ay dakilang Diyos at siya rin ay ating tagapagligtas. 1 John 4:14, nakita namin at pinapatotohanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Sabi po sa English, we have seen and testified that the Father has sent the Son to be the Savior of the world. Si Jesus, sa Kanya lamang natin matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat si Jesus lamang ang daan, si Jesus lamang ang pintuan, si Jesus lamang ang tanging tagapagligtas. Kaya mga kapamuso, makita sa buhay natin yung tunay na pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay naging Kristiyano, hindi po dahil naging member tayo ng Born Again Church. Tayo ay naging Kristiyano, hindi dahil naging member tayo ng JSOSCC. Tayo ay naging Kristiyano dahil tayo ay nagsisi sa ating mga kasalanan at sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga bilang aplikasyon, ano yung dapat nating gawin? Ano yung tugon natin? Unang-una, dapat makita sa ating buhay ang ganap na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan at positibong pagbabago. Pag sinabi nating ganap na pagsisisi, pagtalikod sa kasalanan, stop na natin kung ano man yung kasalanan nakakasakit sa damdamin ng ating Diyos. Tayo ay magkaroon ng positibong pagbabago. Ano yung mga positibong pagbabago na yon?
makita sa buhay natin yung mga characters ni Christ. Makita sa buhay natin yung the fruit of the Spirit. Pangalawa, aplikasyon natin, makita sa ating buhay na tayo tunay na sumampalataya kay Jesus sa pamamagitan ng ating pagsamba, paglilingkod, at pamumuhay ayon sa katwiran ng Diyos. Ang tunay na sumasampalataya sa Diyos ay sumasamba, naglilingkod, at namumuhay ng may katwiran ayon sa kalooban ng Diyos ayon sa kanyang salita. Mga kapamuso, makita sa atin ang mga katangiang ito. Pagpalain po tayo ng Diyos. God bless us.